back sa Glisa's YouTube channel. So for today's video, ang tatalakayin naman natin ay itong Tilta MB T12 matte box. So itong matte box na ito, this is made from lightweight yet strong carbon construction. So ito rin ay pwedeng gamitin sa mga studio and cinema cameras. So meron din itong iba't ibang lens adapter to fit different size lens diameter. So mamaya, ipapakita na lang namin yung mga iba't ibang lens adapter na yon. So ito rin ay merong tatlong filter trays which holds 4 by 5.65 inches filters for creatively composing your shots. So all these filter trays are fixed and do not rotate. So it also features an interchangeable front hard mat that is used to effectively block possible sources of glare. So mamaya, ipapakita namin yung iba't ibang front hard mat na yon para sa iba't ibang focal lengths. So what's in the box? So tingnan na natin kung ano yung nasa loob ng box na ito. Okay, sa loob niya, meron siyang Tilta MB T12 matte box. So, ang next natin is 15mm rod clamp. So, mamaya, i-discuss natin kung saan ginagamit itong rod clamp na ito. So, ang next natin is ang ating 4 na adapter ring. So, yun yung sinasabi ko kanina. So, ito yun guys. Ayan, 4 na adapter ring. Ayan. 3. And then yung 4 nandito. Nakakabit na. So, tatanggalin ko na lang. So, yung adapter ring na yan, meron yan mga sizes. Unahin na natin ito. This is 95mm. And ito, 114mm. Ito naman is 80mm. And then, itong nakakabit, kung makikita nyo, it's 134. So, ano pang next na laman ng box na ito? So, meron itong tatlong filter trays na merong sukat na 4 by 5.65 inches. So, papakita ko yun guys. Ito yun. Yung tatlong filter tray na yan. So, tanggalin natin ha. Yun. Ito yung filter trays. Yan. Isa. Dalawa. Tatlo. Okay. So, yan yung tatlong filter trays. So, ano pang laman niya? So, meron siyang 5 front hard mat. So, para ito yung modifiers. Yan, pang-block ng mga flare. So, ito, depende sa mga focal lengths mo. So, meron yung mga range. So, halimbawa, ito. So, 5 yan. 1, 2, 3, 4, 5. So, ano yung una? Ito yung para sa 16 to 20, 24 to 28. Ito naman, 32 to 35, 50 to 85, 85 to 180. So, ano pa yung nasa loob ng box? Siyempre, yung ating top plug. So, ito rin yung mga pang-block ng mga possible wanted lights. Yan ang ating top plug. Okay? So, ano pa? Meron ditong tools, itong Allen wrench. So, mamaya pakita ko kung saan ginagamit ito. So, yun lang yung laman ng box ng ating Tilta MB-T12 matte box. So, na-unbox na natin yung ating Tilta MB-T12. So ngayon, ituturo naman namin yung iba't ibang klase ng pag-assemble ng matte box na ito. So number 1, paano magpalit ng lens adapter? So dito, meron tayong 4 na lens adapter para sa Tilta MB-T12. So ito, meron tayong 95, and then meron tayong 114, tapos meron tayong 134, and then syempre meron tayong 80. So which is nakakabit ngayon dito sa ating Tilta matte box. Ayan. So, paano ba palitan yan? So, okay. So, madali lang yan. So, ito yung lock niya. So, i-release mo lang yan. Yan. Release, release, release. So, halimbawa, ang kailangan mong lens adapter is 95. So, syempre, tatanggalin mo to. Okay? So, release. So, yan. Matatanggal mo na yan. So, yan. So kung mapapansin nyo, may mga naka-usli siyang ganyan. So, yan yung itututok nyo dito sa mga butas na yan. Yan. So, ganun lang naman yon. So, halimbawa, 95 yung kailangan mo. So, kunin natin yung 95. So, ayan o, yung mga yan. Itututok mo lang yan sa mga butas na to. Yan. Tututok mo lang yan. So, paano yun? Ganyan lang. So, kahit na magpipit naman yan eh. Yan. Okay. So, pag nagpit yan, so, ilalak mo na yan. Napalitan na natin yung ating lens adapter. So, ganun lang magpalit ng lens adapter ng Tilta MB T12 matte box. So, tapos ko nang ipakita kung paano magpalit ng lens adapter ng ating matte box.
So ngayon naman, ituturo ko kung paano naman ikabit yung ating top plug. So ito yon. So normally, nakatupi yan. So gaganyanin mo lang yan. So pag kinakabit mo itong top plug, kailangan, yan, nakaganyan. So kung saan yung yung parang ganyan, yung joints niya. So dapat ito yung nasa taas. Hindi pwedeng nakaganyan, hindi pwedeng ganyan. So dapat pa ganyan. So ngayon, ang pagkabit lang naman yan is dito, sa taas na to. So ang gagawin mo, i-release lang to. I-release mo lang yan, yung screw na yan, hanggang sa magkaroon ng space. Okay? And then, tsaka mo na isusuot ito. Yung ano na to. Yung part na to, isusuot mo sa may space ng screw. So magpipit naman yan, yan, kagaya niyan. So pag naikabit mo na yan, ilock mo lang. So pag lock niyan, itutornilyo mo ito, itong nirelease mo kanina. And then paano naman yan i-adjust? So dito lang yon, ito yung lock. Ito yung lock, okay? So i-release mo lang yan. Yan, i-release mo lang ganyan para lumuwag, tapos ma-adjust mo na yan. Yan o. Depende kung paano mo i-adjust. So tapos na natin ituro kung paano naman yung pagkabit ng top plug. Ngayon naman, ituturo ko naman kung paano magkabit ng mga filter sa ating filter tray. At kung paano rin yan ikakabit sa ating Tilta MB-T12. So for the sake of this tutorial, gagamit ako ng Nisi Cinema Filter Professional Kit. Yan, ito yung gagamitin ko. So kung gusto nyo rentahan to, check out nyo lang yung abstudioservices.com. So yan. So ikakabit na natin tong filter na to sa ating mga filter tray. So kuha lang ako ng isa. Itong filter na to, ang sukat nito is 4 by 5.6 inches. So magpipit yan dito sa ating filter tray. So paano ba kinakabit yan? Itong filter, ang paghawak ng filter hanggat maaari dito sa mga sides lang. Sa sides lang. Huwag nyo hahawakan ng pagganon, sa sides lang. Pwedeng dito kung kaya nyo, or kung ganyan. So ganun lang paghawak. So paano pagkabit ng filter sa ating filter tray? So ito, nakita nyo tong point na to, itong, ayan, nakahatak yan. Yan yung magsisilbing lock ng ating filter. So paano kinakabit yan? Ipupush mo lang to, tapos kunin mo yung lock, ayan. Tapos kunin mo yung filter. Ayan. Kung saang side yung kailangan mo ha, kasi may filter na may particular side. So halimbawa ito. So ilagay mo lang yan dyan. Ayan. Dahan-dahan lang. And then, yan. And then, i-release mo siya. Di ba, hatak mo siya. I-release mo siya. Yan, para mag-lock. Ayan. Naka-lock na yan. Okay? So, paano pagtanggal? So, hatakin mo yung lock. Hatakin mo, and then, pwede mo siyang kunin ng paganyan. Yan. Okay? So, ganun lang. So, ikakabit ko ulit. So, i-push ko konti. Yan. And then, ilalapat ko. Pag nalapat ko yan, push ko lang siya na konti, yun, maglalak na yan. So, ang pagkabit ng filter tray, isusuksok mo lang yan dito. Dito. Yan, nakaganyan yung mat box mo, tapos dito mo isusuksok sa taas. So, paano pagkabit? So, ganyan lang yan. Kasi magnetize naman to eh. Mamagnet yan. Maririnig mo na may snap. So, nakita nyo guys? Nakita nyo, di ba? Umaano siya, nalalaglag siya. So yun yung gusto kong ituro sa inyo. So pag magkakabit kayo ng mat box, lagi nyo tatandaan, kailangan nakasupport yung kamay mo sa ilalim. Pag nilagay mo yung mat box, halimbawa ito, ikakabit ko. Ikakabit ko siya. Kailangan nakasupport ako sa ilalim. Kasi may tendency bumagsak yung filter tray na may lamang salamin. So mababasag yun. So pag narinig nyo nagpit na siya, nag-snap na siya, eto sa gilid, eto yung lock. Ilalak nyo lang yan, secure lock. I-secure nyo lang, and that's it. Yan. Ganun lang pagkabit ng filter tray. So, ang lagi nyo lang tatandaan, kailangan may kamay kayong nakasalo sa ilalim. Pwedeng mangyari, dumulas yung filter tray. So, yun lang yung tamang pagkabit ng filter tray sa ating Tilta MB-T12 mat box. Ngayon, ituturo ko naman kung paano naman i-attach itong 15mm rod clamp sa ating lens adapter. Yung lens adapter ko is yung flat. Tapos itong rod clamp ko, dapat nasa harap mo yung Allen wrench. So, paano gagawin? So, gagamit ako ng precision tools para matanggal ko yung tornilyo na to. So, yan, tatanggalin ko lang. Pag natanggal na natin yan, ang gagawin lang natin is, patong lang natin. Yan. Kasi kung makikita nyo, yung tornilyo nito mayroong countersink. So, dun mo ikakabit yung tornilyo. So, ilalapat mo lang ng ganyan.
Yan. Nakabit na natin yung ating rod clamp sa ating lens adapter. So, yun lang siya. So, yan. So, dapat sa harap mo, dapat ganyan ang itsura niyan. Flat dito, tapos yung Allen wrench nasa unahan. So, paano ba magiging itsura niyan pag ginapit na natin sa ating Tilta matte box? Palitan lang natin yung adapter natin. Yan. So, ipalit natin tong merong rod clamp. So, paano magiging itsura niyan? Ganyan lang yan. And then, that's it. Yan. Magiging ganyan ang itsura ng ating Tilta MBT12 matte box. So, ganun lang yung pagkabit ng ating rod, 15mm rod clamp. So, bakit pala kailangan nasa harapan yung Allen wrench? So, dito na papasok yun. Ito yung tinatawag na Allen wrench. So, ito, ang gamit nito, i-allen mo lang yan. Luluwagan mo. Yan o, na-adjust na siya. So, kasi depende yan sa taas ng lente mo kung paano pagkakabit. So, adjustable naman yan. Tatalakayin naman natin kung paano yung kinakabit itong mga front hard mat, yan, itong mga ito, sa ating Tilta MBT12. Then, ang gagawin lang natin is, isushoot lang muna natin sa kabilang gilid. Yan, ganyan lang, kagaya niyan. Tapos, ipupush mo lang siya dito sa kabilang side naman. Yun, no? Yun. So, either dito or dito, pwede kahit saan, ha? So, simulan ko dito. So, dyan. Tapos, ipupush ko siya dito sa kabilang side. So, nakabit ko na siya. And then, apply ng pressure dito. Yan. Yun. So, nakabit na natin. So, paano naman pagtanggal? Ganun pa rin. So, dahan-dahan lang. Yan, isa. Yan. Dahan-dahanin lang natin. Dalawa. Then, kabila. Parang paluluwagin mo lang muna siya. Tapos matatanggal naman siya ng pusa. Yan. So, ganun lang magkabit at magtanggal ng front hard mat sa ating Tilta MB-T12. Number 1, itong aking 135mm na scene lenses ay merong lens diameter na 114mm. So, speaking of lens diameter, so kailangan yung lens adapter na gagamitin ninyo is malapit sa sukat niya or mas maganda kasukat niya. So, hanap tayo. So, currently, ang nasa Tilta MBT12 matte box natin ay merong 95mm na diameter. So, syempre, since 114mm to, so hanapin natin yung lens diameter na yun or yung lens adapter na yun. So, ito siya. 114mm na lens adapter. So, yan yung ikakabit natin sa ating matte box. So, tanggalin na natin. Ngayon, bago natin ikabit yung ating lens adapter, kabitan muna natin siya ng rod clamp para merong support yung lens natin mamaya. So kung mapapansin nyo, may stopper siya. So dyan naman mag-i-stop yung lente pag pinasok natin dyan sa butas. So gawin na natin. So ito, gaganyan ko lang siya. Okay. So syempre, may rod. Tatapat din. And then yan. Okay, alalayan lang konti. And then push mo lang. Push lang natin. Ayan. So maririnig nyo naman na nag-stop na siya. So ang gagawin nyo, next is, yan, gilid natin. So, pag nag-stop na siya, gagawin nyo ito, i-lalak nyo na yan. Yan na yung lock niya. Okay? So, nalock na yan. And then, ilalak mo rin to. Itong sa rod. Lalak mo yan. Yan. So, pag ganyan, yan o, aatakin mo lang yan. Yun. So, sa kabila din, yan, ilalak mo rin. Yan, lock. So ngayon yan, nakabit na natin siya. So this time naman, ilalagay ko na yung ating front hard mat. So inalagay na natin yung ating front hard mat. Ilagay na natin yung ating top flap. Yan. Kapit na natin. So ganun lang yung pag-setup at pag-attach ng ating Tilta MBT12 matte box sa ating camera. Maraming salamat! If you would like to rent this or any of our other equipment, feel free to contact us at info@belices.com or any of the numbers on your screen. You may also check our equipment list at avstudioservices.com. Please don't forget to like, subscribe, and ring the notification bell. Thank you for watching!